Umugong ngayon ang may init na balita matapos kumalat ang impormasyon na tumango na raw si dating Ombudsman Samuel Martires na kilala bilang Conti sa usapin ng interim release na may kaugnayan kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanyang kampo, mabilis itong nagdulot ng lingay sa publiko lalo na sa mga taga-suporta ni PRRD. Marami ang nag-aabang kung formal nga bang pumapayag si Conti sa naturang hakbang o isa lamang itong lumalakas na spekulasyon na kumakalat online. Kasabay nito, nagainitan naman ang opinyon at komento ni Kong Stella Quimbo matapos niyang muling magbigay ng matapang na pananaw tungkol sa legalidad at proseso na dapat sundin sa usaping ito. Ayon sa mga ulat, hindi niya sinasang-ayunan ang anumang madaliang desisyon at nanindigan siyang dapat protektahan ang integridad ng batas. Dahil dito, umarangkada ang talakayan sa social media at maraming netizens ang nagpahayag ng sariling interpretasyon sa tila tumitinding tensyon sa pagitan ng mga opisyal. Samantala, napaulat namang napahiya si Defense Secretary Gibo Teodoro sa isang pagdinig matapos siyang sagutin ng diretso at madiin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa mga nakasaksi, hindi umano inatrasan ni Marcoleta ang mga issue na ibinabato kay Gibo, dahilan upang sandaling mawala ng tugon ang kalihim. Lalo namang nag-init ang publiko sa usapin, dahil ang palitan nila ay sinasabing may mas malalim pang koneksyon sa lumalawak na kontrobersya sa interim release ni PRRD. Nako, marami yung kinakabahan dyan sa Malacanang pagka nakikita nila itong larawan na to ni Stella Quimbo. Dati hong tauhan niya nitong si Saldico, kaya alam ho niya lahat ng kababalaghan na nangyari dyan sa 23, 24 at 2025 budget. Marami na hong nagpapanik ngayong mga panahon na to. Susunod na ba itong si Stella Quimbo? Dito sa video na to mga kababayan, sabay-sabay ho nating ipanalangin na sana ay mapagbigyan ang interim release na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita lang ho natin itong si Conti ang utak. Anak ng Veteran Garapata. Unahin na ho natin to. Wala nang intro-intro. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho ang isa sa pinaka magiging masayang Pasko natin kung sakaling makalabas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapagbigyan ng kanyang interim release. Kasi base ho, dito sa statement na nakita natin, dito kay Conti ang utak, ito ho meron hong pahiwatig. Parang ramdam na ho ata nila na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte makakalaya na. Magkaka-interim release na. Kasi maaangas to mga to eh. Kung sila lang ho masusunod, yung pagmumukha lang ho na yan ang masusunod, hindi ho nila hahayaang makawala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ho kawalang niya yung mga ano na yan, yung mga makakaliwa. Yung mga makakaliwang grupo na yan, nakagaya nitong si, nitong si Cristina Conti. Ano ba sabi niya? Ito mga kababayan, ito mga punto de vista nitong si Atty. Conti ang utak. Diyan sa napipintong interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ho tayong nasisense. Yung tipong parang yung Pasko ng mga DDS, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan natin dyan sa Davao, talagang magiging Merry Christmas. Ang wala lang ho talagang Merry Christmas yung mga taga-Malacanang. Kasi nasasanghuto sila sa samot-saring mga skandalo ngayong mga panahon na to. Ito, kung aproban iyan, kanilang aaproban ay isang set of condition at parameters of interim release. Naku, parang ramdam mo na rin ba, Atty. Conti, na mag-grant ang interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ramdam nyo na ba kayo dyan sa Kamatayan Black? Hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan, tandaan mo yan. Ito, nandyan ang kung sino ang pwedeng makausap, both phone calls and actual visitors. Limitado ang kanyang paggalaw. Saan siya pwedeng makapunta at iba pa. Kailangan istrikto yon. Host country doon sa masasabing kondisyon ng kanyang pagstay. Ano problema dyan? Basta mabigyan ng interim release sa lalong madaling panahon ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No problem. Anong problema yan?
Malinaw rito na ang kanyang interim release ay hindi bastang paglaya. Kailangan kung anong restriction na halos katulad sa ICC, ganun din. Kasi hindi pa rin pwede na parang malayang-malaya si anak ng Toka, interim release nga. Wala na siya sa pangangalaga ng ICC. Interim release, yung normal na yung buhay niya, yun nga lang, kung ang condition, kung anong oras siya gusto ipatawag ng ICC, dapat dadalo siya. Hindi niya pwedeng intimidate yung mga witness ko nitong si Trililing. Diba? Pero yung hindi magiging malaya yung paggalaw niya, napakalaking kalokohan noon. Interim release. Release na. Release. Ang bira naman tong si Atty. Conti. Ano lang, pampalubag loob lang ho nila yan mga kababayan. Pero tayo dito, tiwala, ramdam na ho natin mga kababayan na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabay-sabay ho tayong manalangin na mapagbigyan niya ng Court of Appeal ng ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, nawalan jurisdiction, di ba? Yung hindi dumaan sa tamang proseso, anak ng Toka, yung mga kasama ni Tatay Digong sa paghatid sa kanya dyan, wala pong mga tsinelas. Di po minadali talaga. Di ba? Ayan na nga sinasabi natin. Ano pa ba meron tayo dito, ha? Nako, ba't bumalagayan? Ang tagal na ho nito Sa bawat anak nitong si Risa Araneta Marcos, meron hong kamukha sa kanyang mga ninong. Kamukha ho ng kanilang mga ninong. Halimbawa, ang pangalan to, itong isa na to, itong katapat ni Lagdameo, kamukha niyang isang anak nitong si Risa. Ito naman medyo chubby-chubby, kamukha niya itong si Martin Romualdez. Yung si Bong Dasa, kamukha niya naman itong si Sandro Marcos. Ba't walang kamukha si Bongbong Marcos? Ba't puro mga ninong kamukha? Ba't kamukha ni pare? Ano ba? Walang problema. Ako nga, kamukha ko si Tatay Digong Hindi naman nagre-reklamo yung tatay ko. Okay lang sa kanya. Pero ito, matindi to ha. Walang kamukha si Marcos Jr. sa mga anak mo. Matindi talaga itong si Bong Dasa at itong si Charis. Di ba? Magkamukha sila. Ito mga kababayan, pagpapanggap ni Marcos Jr. na malapit siya sa mga bata, hindi siya malapit mga kababayan. Kung sakaling makita niyong pakamay-kamay yung walang yan, hindi totoo yan. Napakalaking kabalintunahan niyan mga kababayan. Huwag kayo maniwala ha. Tignan niyo naman nabibingi siya. Kala, asan yung pulburon ko? Ilabas nyo na ha. Sisingutin ko na yan. Nangangati ho ilong natin. Pagka ganitong mga sinyales, merong darating na good news Parang ramdam na ho talaga natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte mapagbibig na yan. Inaya niya na ang kanyang interim release na yan. Kasi yan ho ang nararapat. Diba? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginawa niya lang ang kanyang obligasyon bilang presidente. Kung merong nasaktan, so be it, kailangan hong mangyari ang mga dapat mangyari. Di ba? Ano pa bang meron tayo dito? Hayun na nga, anak ng Petrang Garapata. Ito talagang si Marcos Jr. Panibagong kabalbalan na naman ho niya ito mga kababayan. Ano ba itong dinadaldal na to ni Bello? Isa ho ito sa mga kaalyado ni dating Pangulo. Tapat yan si Bello. Ito. Ito. Yan ho, di si former Labor Secretary Sylvester Bello III. Ang sabi ko, pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko po ang 1 billion pesos, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming malita. PBBM offers 1 billion for Bello. Former Department of Labor and Employment DOLE Secretary Sylvester Bello III has claimed that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. offered him 1 billion pesos to run against Davao City Rep Isidro Ungab, an ally of former President Rodrigo Duterte in 2025 congressional race. Ano nagtawa?
Pati mga matitinong kaalyado ni Tatay Digong, pinipirata nyo. Ang sinasabi ko sa iyo, Marcos Jr., sabi kasi ng ate mo, adik ka eh. Ayaw mo pa kasi magpa-hair follicle test. Yan tuloy, tinatawag ka ng adik sa social media. Di umano adik siya, sabi ng kanyang kapatid. Sabi nitong si adik, 1 billion pesos daw para halabanin niya itong si Congressman Isidro Ungab. Bangag talaga. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Marcos Jr. Hindi lahat nabibili ng pera. Yung loyalty, yun ang wala ka sa mga tauhan mo ngayon. Si Tatay Digong nasa dahig na, loyal pa rin yung mga iniwan niya. Loyal pa rin yung mga vlogger niya. Loyal pa rin yung mga taga-suporta niya. Ikaw pagka wala ka ng mali-malitang pera, anong meron ka? Yung mga vlogger mo, sila magsasagpangan kasi magkakainggitan na ang mga yang. Uy, mas malaki nakukuha mo. Anak na daw hindi nakaabot sa akin yung binigay sa akin. Yun na, dyan na mag-uumpisa ang kanilang mga away-away. Ngayon, hindi pa kasi bumabaha pa ng pera. Pero darating ang punto, Marcos Jr., kailangan mong harapin ang katotohanan. Baka sabihin, walang resibo yung na yan. Ito, pakinggan nun natin. Ito si Silvestre Bello III, dating Dole Secretary nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Game. Kung gaano ka kaswapang ng mga tao doon. Yan. Insatiable, walang Walang kabusugan, no? Hindi na natuwa sa 1 million, hindi na natuwa Grabe, sa no? 10 million, billions na. Grabe naman. Oh, I was offered also something like that to run in Davao. Nako. Hindi panahon na darating ako dyan. Yan. I was offered to run in Davao. I was offered billion din. Grabe naman. Yan, narinig mo ba yan, Marcos Jr.? Yan ang wala ka. Ang meron ka lang, siguro ngayon, mali-malit ang pera. Laki ng salin mo eh. Daming pera. Pagka linagay mo sa maleta niyan, ang dami niyan, di ba? At yun lang ang meron ka ngayon. Mali-malit ang pera. Maliban doon, loyalty, tunay na taga-suporta, tunay na pagmamahal ng sambay ng Pilipino. Wala ka niyan. Pero si Tatay Digong, nasa dahig Netherlands, nandito pa rin yang si Silvestre Bello. Nandito pa rin ang mga DDS. Nandito pa rin ang sambay ng Pilipino na na-appreciate yung ginawa niyang pagmamahal sa bawat isang Pilipino nung siya pa ang nasa Malacanang. Yan ang wala ka. Di ba? Palakpakan natin si dati Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Secretary Silvestre Bello. Nung hindi ako tumakbo, tinanggal ako sa trabaho. Because I was offered to run. Hindi ko na lang sabihin. May panahon para I will go into the details of. Eto na galing Balita PH ito. Ayan na yun eh. Offer. 1 billion. Meron kayong aabangan sa susunod na kapihan. Alam natin kung bakit yung mga iba doon tumakbo against the president. Wow, alam natin. Ibig sabihin yung si Nograles tumakbo yun, baka 1 billion din in-offer sa kanya. Kahit alam nilang talo sila, tumakbo pa rin. Ika nga, sinugal na nila. O baka mali-mali ang pera ka. 1 billion, takbo ka kung bahala. Ponduan natin yan, 1 billion. Kaya na lang siya na lang mag-explain later. So, ayun po. Ang appeal ko sa inyo mga kasamahan ko sa PDP at sa lahat ng bawat Pilipino. Let us be vigilant. At saka huwag lang tayo ma-satisfy sa bunganga. Let's do something. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa tayo ng paraan. Para sa gano'n ay medyo naman sila, masyado na silang garapal. Wala nang parang natural na sa kanila magnakaw eh. I don't know kung gaano ka kaswapang ng mga tao doon. Ayun na nga mga kababayan, balik ko na to kay Stella Kimbo para marami ng kabahan dyan sa Malacanang ha. Kung nalalaman lang ho mga kababayan, maraming nalalaman yan si Stella Kimbo. Ikaw ba naman magiging vice chairperson kayo ng appropriation committee, diba? Kung ito na, pakinggan natin ano ba sasabihin niya dito. Masyadong kabato. Yan. Hello po. Nako. Magandang gabi. Kumusta naman daw? Long time Namiss ko na yung artista band mo. Yung mga Rolex mo, yung mga Hermes mo, nasa na? Nangiya ka Galing lang po akong Congress. Medyo pagod na. Nako. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil Mahirap talaga, anak na to. Alam ko ano to, video lang to eh.
Kung talaga Stella, binakaba mo naman yung mga taga Malacanang. Napagod do yung alin na yan kasi pagdating dun sa mga insertion, yung pinapagawa ni Marcos Jr., medyo mahirap-hirap. Ay, ito na, dito na tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko nakapalag itong si Gibo Chodoro sa mga tanong nitong si Senator Marcoleta. Budget deliberation sa plenaryo ngayon ng ang tawag dito. DND, AFP. Ano ba dito? Proposed 2026 budget of the Department of National Defense. So tama, DND ho tayo ngayong araw. Game! In order to fulfill a very important social obligation today. Mr. President, I'd like to start with defense alliances with the United States, Japan, and Australia. The first question is, to what extent does the 2026 budget assume U.S., Japanese, or Australian support in case of a major WPS contingency? Well, Mr. President, there's no particular item for the U.S., Japan, and Australian arrangement. It forms part under the visiting forces arrangement, Mr. President. And the exercises being conducted is subsumed under the operational budgets of the different agencies, Mr. President. So there's no particular item for the U.S., for Japan, for Australia. It's subsumed under the exercises being conducted and subsumed under those budgets, Mr. President. And that will mean, Mr. President, that no critical capabilities are still being outsourced from these allies. Mr. President, the arrangement between our allies is focused on different aspects, no? Intelligence sharing, cybersecurity partnerships, as well as interoperability arrangements. We also purchase a large amount of our modernization from our allies, particularly Korea and the United States. But, Mr. President, if we consider the Mutual Defense Treaty between the United States and the Philippines, a treaty which was signed in 1951, I don't think the United States is accomplishing its obligation under the treaty, more particularly Article 2. May I cite that particular provision, Mr. President? Article 2 of the Mutual Defense Treaty says that in order to more effectively achieve the objectives of this treaty, parties, meaning the U.S. and the Philippines, separately and jointly by self-help or mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. Can we say, Mr. President, that at present the Philippines is capable of resisting armed attack? The answer from the Department of National Defense depends on the degree of the armed attack, Mr. President. And that's why we have interoperability exercises with our allies, Mr. President, so that we can be prepared for any eventuality, including disaster preparedness, Mr. President, which is, I think, a much more critical preparedness activity that we need to endeavor. The treaty, Mr. President, did not distinguish the nature and kind of armed attack.
It just said both parties should be capacitated to repel armed attack. So the question is our country in a position to repel armed attack? Let's say from Vietnam. Well, it really depends, Mr. President, on the degree of the armed attack, Mr. President. So They should consider the strength of the Vietnamese army. Can we just... we cannot imagine how much force or what is the extent of armed attack. These countries who may want to attack us will not tell us. Kaya nga, paano natin magagamit yung Article 2? Is it not proper for us to at least make ourselves capable of whatever attack? That should be the ideal objective. And the Mutual Defense Treaty should be able to accomplish this. This is the main objective. That's why I'm asking you, Mr. President. Mr. President, one of the aim of the DND is to continue to modernize our capability, Mr. President. That's why we have allocated 60 billion pesos in the budget to continuously support the modernization of our armed forces, Mr. President. But that is not answering the question, Mr. President. I'm asking whether our country is in a position to repel armed attack. This is the objective of the Mutual Defense Treaty. If we continuously hide upon the argument that we are perennially being assisted by the United States, Japan, and Australia, we're compromising our sovereignty and strategic autonomy, Mr. President. So ba't meron pa po tayong Mutual Defense Treaty? We cannot even answer this simple question. Mr. President, with the present capability and the continuous upgrading of our military capability, the objective is to deter instances like what you have mentioned, Mr. President. You are saying, Mr. President, we are in a position to deter, for example, China from attacking us? Can we now deter China from attacking us? Yes, Mr. President, the Secretary answered in the affirmative. So what are the deterrents? Or what is the deterrence, Mr. President? Well, Mr. President, as we have seen in Yung mukha nitong si Gibocho Toro, akala mo lahat kaya nga sindakin no? Porket makakaroon niya, Amerika, kahit sa Senado, siga-sigaan datingan niya Tingnan natin, angas muna sa administration lang yan. the news that our troops are continuously training, continuously holding exercises with our allies. So with the capability of our troops and also with the partnership with our allies, Mr. President, these are the components that can bolster our deterrence, Mr. President. That is the only answer that you can provide, Mr. President. Mr. President, that is the objective of the Department of National Defense, Mr. President. But, Mr. President, I'm asking in relation to the Mutual Defense Treaty. This is a very important treaty. It is, I think, 74 years old. If we maximize that treaty, hindi naman po siguro tatagal. After 74 years, hindi pa po natin masabi na kung ano ang ating napala dito sa Mutual Defense Treaty. Mas matanda pa po sa akin ang treaty ito, Mr. President. Well, Mr. President, from my observation, yung interoperability, yung balikatan exercises is a clear evidence that we are operationalizing the treaty. Yung treaty ho, papel lang ho yan Kung hindi ho nating ilalagay yan sa action through the balikatan exercises, through modernizing our capability, to coming up with our own modernization program, hindi ho talaga
magiging beneficial yung treaty na yan. So makikita naman ho natin na tuloy-tuloy po ang paglalaan po ng pondo sa ating AFP at tuloy-tuloy rin po nila ginagawa yung kanilang makakaya with the limited budget that we have. No? Sana ho mas malaki, but with the limited budget that we have, yung kanilang mga exercises para po makaresponde ho sila kung ano man ang pwedeng mangyari. Sabi po nyo kanina, Mr. President, wala naman po tayong na-outsource sa ating mga partners. It is inconsistent, Mr. President. Tinatanong ko po kanina, gaano po sa ating budget ang ma-assume natin na suporta mula sa tatlong mga kaibigan natin. Ang sabi po ninyo, wala. Yeah. May nabanggit ko ho kanina, like for example, intelligence sharing, nabanggit ko rin, nasabi ko rin ho kanina yung cybersecurity capabilities and cybersecurity capacitation. Yun po yung mga ilan sa mga ina-outsource ho natin at partnership. Hindi lang ho outsourcing, but in my view, these are partnerships.